April 22, 1996, pinasunod ako sa prayer. At itong prayer na ito ay talagang isinapuso ko sapagkat ang sabi sa akin ng pastor, hindi pala pastor, actually kapatid ko siya sa laman, biological brother ko po. Sabi sa akin, Ton, pag tinanggap mo si Jesus sa pamamagitan ng dasal na ito, papasukin mo sa iyong puso, alas 7 ng gabi yun, April 22, 1996. Bakit ko alam na alam? Isinulat ko pa doon sa Gideon International na maliit. Nung nawala yung Bible ko, haligap ako, hanap ako, nasa na yun, baka mawala kaligtasan ko. So hindi ko pwedeng malimutan kung kailan ako na-save. Okay? Simula noon mga kapatid, sabi sa akin nung aking na nag-witness sa akin, ligtas ka na kung totoong pinag-pray mo o totoo sa puso mo yung panalangin ng pagtanggap. Naalala ko, ano bang mensaheng binigay niya sa akin? Of course, Romans Road. Sanay tayo dyan Romans Road. Talagang tuloy-tuloy. Pero hindi ko naiintindihan ang kasapatan ng ginawa ni Jesus Christ. Ang alam ko lang, takot ako sa impyerno. Kasi tinakot niya ako May apoy, may uod na dinamagan. Walang hanggang parurusahan. Takot na takot ako. Gusto mo tanggapin si Kristo? Abi, sinong ayaw? Sige na, mag-pray na tayo. Edi nag-pray kami. Simula nun mga kapatid, sa puso ko ay ligtas talaga ako. Nakadalo ako sa Presbyterian Church. Yun ang unang-una kong simbahang inatinan, Presbyterian Church. Binuhusan ako sa ulo kasi hindi po lubog ang bautismo ng Presbyterian. Ay, Calvinist pala. Bago ako pumunta ng Manila, mga kapatid, umattend ako sa Foursquare, umattend ako sa Oneness Pentecostal, nagbungmang yan. Sa madalit salita, sobrang aktibo ko. Nagtuturo ako sa Sunday School, nagtuturo ako mga kapatid sa DVBS, may small groups Bible study ako. Pero dumating yung time, kapag kabataan ka, dumarating yung time, nagiging karnal ka. Nadadala kami sa barkada, ang problema ko ito. Bakit kaya tuwing ako'y mag-a-absent sa church, feeling ko hindi na ako saved? Pag hindi na ako naging aktibo, parang hindi na ako saved. So meron akong duda kung ako'y talagang ligtas. Ang gagawin ko ulit, pag nagpatanggap yung pastor, secretly, tatanggap uli ako. Pero mangangatiwiran ako sa sarili ko, pero sabi nung aking kapatid, huwag kong kalimutan yun Yung April 22, 1996, dun ang spiritual birthday ko. Pero ba't hindi pa rin ako maka-assured? Alam ko lahat ang verses tungkol sa assurance of salvation, pero nagdududa ako. Yun ang totoo. Yan yung sikreto ko. Hindi ko sinasabi ko kahit kanino. Basta kapag ako'y hindi na aktibo, at nagkamali ako, nagkasala ako, feeling ko hindi ako saved. Pag bumalik ako sa church at kasama ulit ako sa choir, save ako. Bumagsak ulit ako, hindi na ako saved. Ako lang ang nakakalam noon. Pag bumalik ulit ako, nagturo ako, naging aktibo ulit ako, save na naman ako. Parang lalagpas ako ng langit sobrang spiritual ang feeling ko. Save ako. Hinahanap-hanap ko yung damdamin ng Pentecostal feelings. Na nagkukulong ako sa kwarto, umaawit ako mag-isa sa Panginoon. Ang sarap-sarap ng pakiramdam at feeling mo, talagang sobrang lapit mo sa Diyos. Pero pag nagkasala ka uli, wala na naman yung feelings na yon. So, ibig sabihin, sa puso ko at sa isip ko, wala akong matibay na pinangahawakan kung bakit ako ligtas. Yun lang sinabi ng kapatid ko, na ako ay ligtas kasi tumanggap ako sa Panginoon. Tumatak sa isip at puso ko yung verse na yun. Hanggang isang araw, umattend kami sa isang camp at mayroong isang Amerikano na nag-preach about doubting salvation. Sabi ko, ito na yun. Ito na yung hinahanap ko. Ano kaya explanation niya? Bakit kaya normal bang mag-doubt sa kaligtasan? Binigay niya yung verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6, we are always confident.
Binigay niya yung mga verses, mga kapatid, tungkol sa pag nagda-doubt ka, wala ka sa faith. Romans chapter 14. Ang dami namin. Dumating sa point, mga kapatid, na sabi ko, Lord, nag-pray talaga ako. Ito na po. Gusto kong malaman ng totoo. Nag-pray ako noon. Nag-pray uli ako, pastor, pero hindi sinner's prayer yon, alam ko. Nag-pray ako ng totoo sa puso ko. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mukhang may mali eh. Turuan mo po ako. Gusto kong matuto, gusto kong tunay na malaman kung anong turo mo sa kaligtasan. Simula noon, hindi na ako tumigil. Pray ako ng pray, minsan hating gabi. Sabi ko, Lord, ba't hindi ko maintindihan? Hindi ko maintindihan. Umiiyak ako sa Panginoon. Panginoon, hindi ko talaga maintindihan. Bakit sabi nila, save sila? Nandun ako sa church, at lahat ng magpapasalamat, amen, praise God, I'm saved. Nagte-testimony sila lahat. Nakiki-amen ako, amen, amen. Ganun ako ng ganun, pero sa loob ko empty. Bakit ganun? Hindi ako makasure na ako'y saved. Mali ba ang manalangin para maligtas, gaya ng itinuturo sa kampo ni Anton Ramirez? Kung Biblia ang ating pagsuusapan, hindi po unbiblical ang pananalangin para sa kaligtasan, sapagkat ang lahat ng ating mga hinihingi sa Diyos ay idinadaan sa panalangin. Halimbawa, kung kayo ay hihingi sa Diyos sa anumang bagay na gusto mong makuha, ay dinadaan natin sa panalangin. Gaya din po yan ng ating kaligtasan, ay wala po tayong kaligtasan nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, ang ating pananampalataya ay idinaan natin sa pamamagitan ng pananalangin, sapagkat paano makakaabot sa Ama ang ating hinihinging kaligtasan kung hindi natin idinadaan sa panalangin, sapagkat si Kristo mismo ang nagsasabi, anumang hiningin natin sa Diyos ay idadaan sa kanyang pangalan. Kaya nung nakilala natin ang ating sarili bilang makasalanan at tayo ay mapapahamak sa impyerno dahil sa kasalanan na meron tayo or sa ating pagiging likas na makasalanan, natuto tayong tumawag sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nakilala natin ang ating sarili na makasalanan at kailangan pala natin ng kaligtasan sapagkat may kapahamakan na naghihintay sa mga taong hindi nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating pagtanggap sa Panginoon, ang ating pananampalataya ay idinaan natin sa panalangin. Kaya hindi po mali ang sinner's prayer or pananalangin para sa kaligtasan. Halimbawa, ang turo ng Biblia or ang turo ng Panginoong Hesukristo. Sa Romans chapter 10 verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, ang sino mang tatawag, kapag tatawag ka sa Panginoon, ano ang tawag doon? Ikaw ay nananalangin. Ngayon, kung tatawag ka sa Panginoon para iligtas ka mula sa iyong kasalanan, mali ba yun na ikaw ay nais maligtas at lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Halimbawa, nung nakilala mo ang iyong sarili na makasalanan, ikaw ay lumapit sa Diyos, ikaw ay sumampalataya. At sa iyong puso, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa iyong puso ay pumasok sa pag-iisip mo ang panalangin na ganito, Panginoon, nakilala ko ang aking sarili na isang makasalanan at dahil dito ay ako ay mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno balang araw magpawalang hanggan. Kaya Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas at hayaan ko pong ikaw ang mangunguna sa aking buhay habang ako ay nabubuhay. Mali ba yun na ikaw ay dumaan sa panalangin sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi po. Hindi lang nauunawaan sa kampo ni Anton Ramirez na ang pananalangin ay napaka-importanting bagay para tayo ay makalapit or makarating sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay idinadaan ho natin sa pananalangin patungkol or lalo na pagdating sa Diyos. Ngayon, kung ang isang taong nagtuturo ay pinasunod niya sa panalangin ang isang tinuturuan niya, mali ba yun kapag sumunod yung tinuturuan niya ng buong puso? Ay, halimbawa, nung ako ay tinuruan
nung bagong dating ako dito sa Manila, tinuruan akong kung paano ang tamang kaligtasan. Siyempre, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sa biyaya ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, pinasunod ako sa sinner's prayer. Gaya ng Panginoon, ako ay makasalanan, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa aking puso. Pinasunod ako doon. At sumunod ako doon, at sa pagkakataon na iyon, hindi ko pa naunawa ang lubos ang Ebanghelyo. Pero, hindi ko sinasabing mali yung ganong pamamaraan. Bakit? Kasi mismo ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo ng panalangin. Halimbawa, sa Luke chapter 11, itinuro ng Panginoong Hesukristo, kung kayo ay mananalangin, sabihin nyo ang ganito. O say, may binigay ang Panginoong Hesukristo na guideline sa pananalangin. Ngayon, kung mananalangin ka, ayon sa ibinigay ng Panginoong Hesukristo na guideline, mali ba yun kung ikaw ay mananalangin ng ganon ng buong puso, na ayon sa iyong puso? Of course, hindi yun mali kung ito ay gagawin mo ng buong puso. Ganon din po sa sinner's prayer na pinasunod ka sa nagtuturo sa iyo. Halimbawa, ako yung nagtuturo sa iyo, tapos ituturo ko sa iyo ang sinner's prayer na paano tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Yun lamang ay guideline sa paraan kung paano mo tanggapin ang Panginoong Hesukristo, pero kailangan yun ng buong pusong pagtanggap, hindi lang yung basta sunod. Kasi hindi ako naniniwala dahil binigkas mo lang, dahil sumunod ka lang, ligtas ka na agad. Hindi po, kailangan doon ang buong pusong paggawa. Kahit pa sumunod ka sa sinner's prayer, pero hindi mo naman talaga totoong tinanggap ang Panginoong Hesukristo ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka po maliligtas. Pero kung sinunod mo yon, isinasapuso mo yon na talagang tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo ng buong puso sa iyong buhay dahil naunawaan mo ang itinuturo ng nagtuturo sa iyo, ikaw ay maliligtas. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya hindi po nagkakamali ang Biblia na kapag ang isang tao ay tatawag sa pangalan ng Panginoon ng buong puso, siya ay maliligtas. Yan po ang sabi sa Romans chapter 10, verse 9. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesukristo na siya ay binuhay muli ng Diyos Ama mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. At sinabi doon na kung ipapahayag mo sa iyong bibig ng buong puso, okay, malinaw, ng buong puso. Kaya hindi ka lang basta sunod doon sa panalangin, kailangan mo siyang isa sa puso. Kasi kung sumunod ka lang at hindi mo isinasa puso, hindi mo naunawaan ang Ebanghelyo, hindi ka po maliligtas. Gaya sa ginawa ni Anton Ramirez. Tinuruan siya ng kapatid niya ng tamang pagtanggap. Pero nung pinasunod siya sa sinner's prayer, ay hindi niya pala naunawaan ang Ebanghelyo. Hindi pala niya tinanggap ng buong puso. Kaya siya ay hindi nakakatiyak ng tamang kaligtasan. Kasi unang-una, ang mali doon, siya mismo na nakikinig. Kasi hindi niya naunawaan yung Ebanghelyo. Hindi niya totoong tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Wala doon sa nagbigay ng guideline kung paano tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Halimbawa, isa pang halimbawa, kapag ako ay nagtuturo ng gospel, ng Ebanghelyo, kapag ang isang tao ay naunawaan niyang lubos yung aking itinuturo, hindi ko na siya pinapasunod sa sinner's prayer kasi naunawaan na niya eh. Alam niya sa sarili niya na ligtas siya. Dahil lang doon sa itinurong Ebanghelyo na si Kristo ang daan sa kaligtasan. Pero kung sa tingin ko na ang isang tao ay hindi tiyak, hindi nakakaunawa doon sa Ebanghelyo na itinuturo ko, hindi pa niya na gets o naunawaan yung kaligtasan, doon ko pinapractice yung sinner's prayer para maging guideline niya kung paano tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, at yun ay sa pamagitan ng pananampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesukristo. Kaya mali ba ang manalangin sa Diyos para sa kaligtasan? Hindi po. Mali ba ang pagsunod sa sinner's prayer? Hindi po, kung ito ay sinunod mo o ginawa mo ng buong puso na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas dahil nakilala mo ang iyong sarili bilang makasalanan at kailangan mo ng kaligtasan. Kaya kung hindi ka patiyak sa kaligtasan mo, kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin ka lang sa iyong sarili ng buong puso. Ito ay paglapit mo sa Diyos
ng buong puso, tanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo sa Panginoong Hesukristo sa iyong buhay na siya ay naipako sa krus, namatay at nabuhay muli sa ikatong araw. Sapagkat siya ang nagligtas sa iyo, siya ang nabayubay sa krus para sa iyo. Siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan at nais ng Diyos na yun ay sampalatayanan mo at ikaw ay maliligtas kung yan ay gagawin mo ng buong puso. Amen.